I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong very good news for everybody. Nako, magandang balita ito. Sobrang magandang balita ito para sa lahat mga kababayan. Sabi sa inyo kung nakikita nyo sa ating screen, alam nyo naman ng Pangulo, pag ayan po ay dumadalo sa mga international forum like EPEC Summit, Asian Summit, kahit saan man sa buong mundo, lagi po may sideline yan yung tinatawag na roundtable meeting, bilateral meeting with the business leaders, yung mga CEO dyan sa mga bansa na pinupuntahan niya, like South Korea. Tulad yan, nakita nyo sa ating screen. Ayan, kausap ng Pangulo, mga kababayan, yung mga CEO, yung mga may-ari ng Samsung. Nako! Eto na naman po tayo, Pangulong Marcos Jr. Napakagaling talaga. Alam nyo guys, ang Pangulo, hindi nagsasayang ng oras yan. Gumagawa ng paraan yan. To encourage the investors, no? Para mag-invest lang sa ating bansa. Diyan po, isa sa hinangaan ko ang Pangulo. Yung ganyang klaseng yung ganyang klaseng paraan niya, yung skills, sus Maria Joseph, talaga na mapapahanga ka talaga. Alam mo, sinusubaybayan ko yung mga past admin. Wala akong nakikitang ganitong klaseng magandang pamamaraan. Paano ba mabigyan ng trabaho ang mamayang Pilipino? Paano ba mapalago ang ekonomiya ng bansa? Ang dami Kaya makikita mo yan kay Pangulong Marcos Jr. Real talk po guys na. Bakit nasasabi ko ito very good news for everybody? Ito, tingnan nyo to, basahin ko Sabi po dito mga kababayan ng PCO, ayan during a top level meeting with the South Korean conglomerate, ayan, Samsung Electronic Mechanics Co. Siyempre corporation siguro yan LTD Simco, ayan, President Ferdinand Marcos Jr. witnessed the signing of supplemental agreement between the DTI's Philippines Economic Zone and Authority, which is AMPIZA, and Samsung Electric Mechanics Philippines Corporation. Agay, alam po natin ang Samsung. Nako, matagal na sila dito. Dami nilang mga nandito nagnegosyo. 'Di ba South Korea yan? So dahil diyan mga best, eto pa. The agreement reaffirmed, sabi, the Philippines' dedication to nurturing a competitive and investors-friendly environment for high technology industries. Wow. Simco executive also presented to the President their 50.7 billion expansion plan for their Calamba Laguna facility projected to create over 3,000 new high technology job for Filipino engineers and technician. Tingnan nyo naman yan, mga bes. Di ba kayo natuwa dyan? Although mayroon na pong nandito na po ang Samsung sa Pilipinas, pero another investment na madagdagan 50.7 billion ang expansion for investment diyan pa sa Calamba Laguna. Ang facility niyan. Biro nyo yun. Tapos 3,000 new high technology job for Filipino engineers and technician. Yan ang sinasabi ko, yung paraan ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino, ito na yon. Di ba lagi ko sinasabi, pag once na nag-invest sila dito, kailangan nila ang manpower. Kaya yan, sabi ng Pangulo, create more jobs. Ayan, kikita sila, kikita ang Samsung, kikita ang pamahalaan, kikita yung manpower ng mamayang Pilipino. Di ba? Ayan na. Hindi po uuwi si Pangulong Marcos Jr. na empty pocket. Hindi. Ibig ko sabihin, hindi siya uuwi na walang dalang magandang balita. Ayan! Another investment for Samsung, 50.7 billions expansion. Goes. Yan ang sinasabi natin, Mr. President. Mga DDS, makakatrabaho na kayo dyan. Di ba? Sabi sa inyo galing talaga ng Samsung. Hindi lang po yan, marami pa. Hindi pa natin alam yung mga pinag-uusapan pa ng mga iba't ibang businessman. Ito lang muna,
ang nakikita natin yung South Korea. So, dahil dito, sabi ng mga DDS, wala na mag-investment sa Pilipinas. And yan po kayo, dyan po kayo nagkamali. As in, nagkamali. Lalo pong maraming mag-i-invest mula pong na-expose ni Pangulong Marcos Jr. yung korupsyon sa Pilipinas. Maraming nag-i-invest. Ayan na nga, ang Samsung. Alam natin ang Samsung talagang kumita, kaya yan. Kaya, yan, another investment nila, 50 billion plus. 50 billion, naalala ko tuloy yung 51 billion ni Pulong. So, ibig sabihin mga bes, ang 50 billion pala, ang dami palang matutulungan na tao yan, Pero nyo, 3,000 new jobs. Wow! Woo! Apply na kayo. At all the engineers sa Kalambat, mga technician, prepare nyo yung mga resume nyo. Mga biodata, go, go, go. Ayan na, naghintay ng trabaho para sa inyo. Ito yung mga highlights. Ayan, yan pala yung mga face lock nila, mga bes, Wow! Ang yayaman nyo, sana all. O, diba? Saan kayo makakitang ganyan? Ito pa, Wow! Nagkaroon ng signing, 50 billion. Ano pa ang masasabi nyo dyan? Hindi ba kayo natutuwa? Hindi kayo nagpapasalamat? Hindi nyo ba i-congratulate ang Pangulo? Hoy, nako. Ako, congratulate ko ang Pangulo. Thank you, Mr. President, and congratulations. Siyempre, mga kababayan sa kanyang mga economic teams na lagi niyang kasama, hindi po nawawala po yan. Buntot-buntot niya. For sure, yung mga economic teams niya, talagang hahanga yan, hahanga sila sa Pangulo. Diba? Ginaguide niya sila. Maalala nila si PBBM pagdating ng araw. Walang ibang kasing galing ni PBBM. Totoo yun. Hindi kaya ni Sara yan, mga kababayan. Ay sus, maniwala kayo sa akin. Wala siyang ganyang klaseng skills. Makipag-usap sa mga world leaders, sa mga sikat na businessman sa buong kapulaan ng mundo. Wala. PBBM lang mayroon. Ayan saan kayo makakita niyan? Hindi lang yan. Eto pa. Sabi ng PCO again. Search nyo In line with the government effort to enhance energy security, President Ferdinand Marcos Jr. held meeting with the DL Group 1 of South Korea leading conglomerates. Ayan. PBBM was briefed on DL, E, and Z partnership with the Meralco to develop small modular reactor SMR project in the Philippines. And goes. Ayan na naman si Mr. Presidente, Dami talagang maiinggit sa iyo Galing mo talaga. Woo! These compact nuclear power plants nuclear power plants talaga, Mr. President. Wow, are designed to generate clean, reliable and sustainable energy while requiring less land area and shorter construction period compared to traditional nuclear facilities. Woo! Ay nako. Alam niyo mga best, kung bibigyan pa natin another term or gagawin natin Prime Minister, maniwala kayo sa hindi gaganda ang bansang Pilipinas ng gusto. Maniwala kayo. Yan sa galing ng Pangulo. Nako po, ewan ko na lang. Sana man lang nagkaisa ang mamayang Pilipino, wala nang away-away, para magiging maaliwalas ba ang daloy ng blessing sa bansang Pilipinas. Lalo't pa si PBBM namuno, wow, the best. The best na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Real talk po yan, walang kukontra. Ito pa yung mga highlights, ayan, Woo! Ibang grupo na naman ito, guys. Alam po natin, ang Korea, magaling ang Korea, pagdating sa nuclear power plant. Paggawa ng submarines, magaling sila, di kalidad din, mga best. Remember, yung BNP natin, may balitaan ko, mayroon ako nabasa na sinusuri ng South Korean expert pagdating sa mga ganyang klaseng mga panunuri. Naku po, totoo yun. Di kalidad ang South Korean, mga kababayan, pagdating sa mga ganyang gawain ng mga energy na nuclear power plant na yan. Magaling sila dyan, mga best. At isa pa maraming naitulong din ng South Korea sa atin. Pagdating sa mga construction, kompleto, parang Japan lang din
Oo, pero sa China wala akong tiwala, oy. Oo, totoo yun mga bes. Kaya ako, hanga ako ay PBBM. Ay abangan po natin, ano, ang mga magagandang proyekto, ang resulta ng kanyang mga lakad. Sabi ko sa inyo hindi po siya uwi na luhaan. Laging mayroong pasalubong na maganda yan. O, di ba, para kompleto detalyado mga kababayan, pakinggan nyo po yung sinabi niya. Ha? Tungkol dito sa mga investors na gusto nila lalo mag-invest sa Pilipinas. Ha? Lalo silang naengganyo, guys, mula nung in-expose ni Pangulong Marcos Jr. yung korupsyon. Kaya sabi ko nga, di ba, humanga ang buong mundo sa kanya. Totoo yun. Nung in-expose yung korupsyon, humanga ang mga investor sa kanya. Kaya para kumpleto detalyada panoorin nyo ito. O, ito na. Sana kami ng reaction from you. Kasi yesterday po, may nakausap po kaming isang American businessman named Mr. Salvador Ahumada, Chairman and CEO po ng ACEIS Company, saying he is not bothered doon sa issue ng corruption sa Philippines. Wow. And he intend to do business sa Pilipinas, sir. You know? Yeah. Well, if we had not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Sabi sa inyo, Kasi guys, kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. We all all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. Follow up, Mr. President. Meron na po ba tayong mga investment pledges sa ngayon? Oh, yeah, should we? Well, I just had a meeting a few minutes ago. We just finished a meeting with Samsung. And as you know, Samsung is already in the Philippines. They have employed 8,000 Filipinos in their very, very high-tech manufacturing plant. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. wow. And so that is very, very important for us. Well, I met with them today, and they asked me what we could help them with an expansion in the Philippines. Galing. And mabuti na lang, meron na tayong batas na create more. Because within the new Create More Act, there is a threshold where we say that if there is an investment of over 50 billion pesos in the country, then they are qualified to be extended incentives and tax exemptions. So they committed to that, and they said because there is a Create More now, and that we have and because there are now incentives that make it easier for us to invest and to expand. That is their commitment. They made a commitment of a little over 50 billion pesos Oh, to expand. That translates into 3,000 new jobs. Yuhu! And again, the transfer of technology is going to be very important. Pangatlo, lagi kong lahat ng mga nag-i-invest sa atin, lalo na yung mga technology, sinasabi ko, kailangan mag-train kayo ng tao. At hindi lamang minsanan. Kailangan tuloy-tuloy ang training ninyo. And Samsung has agreed to tie up with some universities in the Philippines, not only to train, but also to do research and development. I don't think they do that in every place that they are. And so that is a very good development that we had just a few minutes ago. Thank you for the good news, Mr. President. Yes, good news, The next guys. question from Luisa, Philippine Daily Inquirer.
Anyway, Mr. President, you mentioned about the commitment of Samsung. Yes. Would you be able to give us a bigger picture of how much the Philippines stands to benefit in terms of employment and 3,000 investments? In totality, from the APEC, were there any... No, from the APEC? Yes, from the APEC in total? No, this is just Samsung. No, the APEC, of course, on the side, you can make these deals like we did with Samsung. But what we talk about are these big subjects like where is our trade going? How do we make more resilient our supply chains? What are the arrangements? At maraming napag-usapan, FTA, CEPA. Yun ang mga ganong klaseng mga bagay na papag-usapan dito. When can we sign our FTAs? When can we sign our... and then in the speeches that were made, it was almost unanimous when people spoke about the importance of multilateralism. It is a rejection of the trend in geopolitics to force small nations to make a choice between one power group or another. And tayo, we don't subscribe to the Cold War bipolar formula. And that is the general sentiment around the table during APEC, during the closed APEC meetings, that multilateralism is the key, which is very much in consonance with the way the Philippines is thinking. Kailangan marami tayong kaibigan, kailangan marami tayong kanegosyo. Kapag magkaroon ulit ng kagaya ng COVID, wala tayong makuha, yung Vietnam gusto mag-export ng kanin, ng bigas sa atin, pero hindi walang barko. Di ba? Kahit anong gawin mo, paano yun? Paano ngayon? Pagandahin natin ang production natin. Those are the things. How do we make our more resilient? There's certain things that kagaya ng nagka-Ukraine war. Yung wheat na binibili natin sa kanila, nagmahal ng husto. We have to find other sources. So, that's the kind of thing that we are talking about when you say resilient supply chain. Na kahit magkagulo, meron tayong pagkukuhanan ng supply natin. Kaya we have to be imaginative and creative in engaging what I have come to refer to as non-traditional partners, suppliers, markets, non-traditional, kasi dati hindi natin masyado. Kaya mahabang usapan namin ng presidente ng Chile. Mahabang usapan namin ng presidente ng Mexico kasi talaga yung katabi ko pa yung presidente ng Peru, yung babae. And we talked for, habang nagsasalita yung mga iba, we were talking a lot. And we're saying, don't discount anymore Southeast Asia from your thinking because my generation anyway, ang layo ng Peru sa Pilipinas, walang koneksyon yan. Chile, ganun din ang usapan namin. But that's what we are trying to achieve. We are trying to broaden our base, as it were. Wow. And that's why multilateralism has become the undercurrent theme in this APEC. That we have to engage with as many partners, allies, friends as we can. And parang, as I said, it's pretty unanimous around the table. May I make a quick follow-up, Mr. Sure. President? Sir, having said about things about multilateralism, and you mentioned WTO in one of your speeches, what's the take of the other member countries? Were you able to discuss further with them regarding about that? WTO? Yes, thank you. The fear that everyone is feeling now is that the principles and the strictures that guided the creation of WTO are no longer in place, or at least no longer effective. And a great deal of what was spoken about is that we have to return to the free market principles that WTO was created for. Kaya ngayon parang hindi na nasusundan yung ating unang idea na WTO will help us open markets between countries, and that's not what we're not. The trend now is the opposite, is closing markets. Now China is the one who's saying, "Well, let's open more markets."
Kaya nagbabago talaga ang usapan. And the comment that we have here with the world is really turning. Things are changing. Yun mga kababayan, narinig nyo yun? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga umuwi na luhaan ng Pangulo. No? Biro mo 50 billion. Expanded yung investment ng Samsung. Nako po! Ang dami yun mga BS. At 3,000 more ang mabibigyan ng trabaho. Tingnan nyo kung gaano kasipag ang Pangulo. Bakit? Para lang yan sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Lalo na po yung mga jobless. Saan kayo makakitang klaseng ganyang Pangulo? Di ba kayo natutuwa? Hindi kayo nagpapasalamat sa kanyang effort? Kasama po yung kanyang gabinete? Kung saan-saan ng sulok ng mundo para lang pumunta, mag-attend ng mga international forum na yan, mga summit na yan, mga EFEC na yan. Parang lang makalingap ng mga investors na mga banyaga na kilala sa buong mundo. God is good all the time, mga kababayan. Napakabait ng Diyos sa kanya kasi napakabait ng Pangulo na ito. The way na magsalita, very smooth. Oh, walang halong galit, walang pagmumura. Diba? Kaya pinagpala siya ng Diyos eh. Biro nyo yun? Biro nyo? 50 billion investment galing sa Samsung, South Korea. Wow. Although na mayroon na silang investment dito ng mga negosyo, pero ito expanded. Sabi niya nga, di ba? Karugtong. Wow. Sa akin makikita niyan. Oh, lahat makikinabang. Oh, lalo na itong mga kapwa Pilipino natin na makukuha diyan para magtrabaho. Oh, you see? Yan dapat ang gayahin ni Sara Duterte, yung ganyang klaseng technique, yung mga klaseng ganyang idea, yung mga ganyang klaseng skills. Oh, kanya-kanya lang, wala siyang ganyan eh. Ang alam niyo puro lang magbabanta lang sa buhay ng Pangulo eh. Kasama yung mga alipores niya, ganyan, ang susuportahan natin. At hindi natin makakalimutan itong taong ito, itong Pangulo na ito na napaka sipag kahit sa bansa niya mismo trabaho pa ng trabaho. Kahit sa ibang bansa, trabaho pa rin ng trabaho. Saan kayo makakita niyan? Wow. Thank you, Mr. President. And saludo kami sa iyo. Nandito lang kami, taga-suporta mo. We always praying you. So, yan. Nagbunga yung mga prayers natin, mga kababayan. Ako, prayers ko sa kanya. More blessings sa Marcos administration. O, di ba? Sa bansang Pilipinas, naway magkaisa. Magtutulungan, wala nang away-away. Suportahan na lang ang Pangulo. Totoo yun. Yan dapat ang lagi natin panalangin. Protection and safety sa Pangulo at sa kanyang buong pamilya at sa buong administration. Di ba? Oh. Paano hindi mo mamahalin itong Pangulo na ito napakabait? Masipag, matalino pa, maunawain, mapagmahal. Lahat na lang sa kanya eh. Di ba? At marunong makisama. Humanga lang ako sa kanya doon sa tumayo siya at kinamayan niya si President Xi. Yung humbleness niya ba? Hindi nawawala. It's biblical po yan. So yun guys, ang pinaka-latest updates. Congratulations sa atin lahat. Thank you, Mr. President. See you again on my next upload, guys. Don't forget to follow. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para lagi kayong upload. Okay? Updates. Thank you for watching. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.